naman tayo po tumayo na po lahat bilang paggalang po sa banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito po dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Andy Binyas. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, the beloved Preacher Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin, naman. Opo, dakilang Diyos, ang mabanal, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, magalubos sa amin sa gabing ito na kami tinipon mo upang sambahin ka namin at purihin pasalamatan. At salamat naman, Lord, sa pagpagsama mo sa amin, umpisa sa Joyful Solim. Hanggang sa mga oras na ito, salitan sa choir. Salamat sa matamis mong presensya na palagi mo pinapanama sa puso namin, Lord. Tungkol dahil ito sa daon at dalangin, yung propeta, our dearly beloved Honorable Evangelist Judith Almeida. And then, Prophet of God, thank you so much, Lord, for the prayers and sacrifices and agony. At kami po pinagpapala mo at pinoproteksyonan mo kami sa oras-oras na aming buhay, wherever we go and wherever we are, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, ang isang mabang lingkod, magdala na mensahe, mapagpalain mo kami, samahan mo kami, revive mo kami, alisin mo hadlang gawa ng kaaway, disturb us. Bless and with me, give me wisdom and knowledge, Lord. Prosper the pastor. In Jesus' name, amen. Pastor. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, and the resurrecting Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure and remember the blessed memories and precious teaching of beloved stand Pastor Linoco Almeida and all beloved children and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, and sa lahat po naming mga nanonood sa all the webcast viewers throughout the globe, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, everybody, praise the Lord. Ang Diyos ay napakabait. Amen? Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung di pa siya mabait, wala na po tayo ngayon. Dahil sa kanyang kabaitan, hindi natin kayang maisip, hindi maabot ng ating simpleng pag-iisip. Amen ba? Sa akin na, we cannot fathom the infinite love of our loving God. How high, how deep, and wide is the love of our loving God. Napakalalim sa ating buhay. Kahit tayo nagkukulang, nagkakasala, still ang kanyang pag-ibig hindi po nagmamaliw, hindi nagbabago. Tapat na tapat pa rin siya sa ating buhay. Palakpakan po natin, Diyos. Sa gabing ito, pag-aralan natin yung itawag na the Spirit-filled life. Spirit-filled life. Ang buhay na punong-puno ng banal na Espiritu. Amen. At ating integrate ang ating mahal nga mga bisita, like kauban nato sila karon tanan. Pasensya na kamo mga bisita, medyo magturo Tagalog kami diri ginagmay kay ano man. Tungod live streaming tayo, daghan magud mga lugar nga puro mga Tagalog, kaya alam ko makaasabot mamog Tagalog kay tanan mata nag-eskwela. Amen. Amen. At mag-iaral gitag Tagalog kay pag-abot sa Manila, di naman pwede magbinisaya. Kaya mag-Tagalog kita. Amen ba? Dating natin sa ibang mga lugar, sa mga Ilocano, di man pwede magbinisaya. So, kailangan mag-practice Tagalog. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa lang, kay hindi read the book of Acts chapter 1 verses 1 up to 9. Pagkabasa lang. Libro sa mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 1 hantod sa 9. Sa nauna kang basahon o Teopilo, nagisgot ako mahitungod sa tanang butang gisugda ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo. 2. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. 3. Tapos sa iyang pagantos kanila, mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod
nga nagpakita ngadto kaniya sulod sa kapatan kaadlaw og nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. 4. Ug samtang diha sa siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem kundi sa pagpaabot sa gisaad sa amahan nga matud pa niya inyong nadungugikan kanako. 5. Kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. 6. Ug unya asa nagkatigom sila gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel City? Ug siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo nga ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumian sa yuta. 9. Ug sa nakasulti siya niini samtang na nagtan-aw sila naisa siya sa kahitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 1, ang talata ay 1 hanggang 9. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, O Teopilo, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. 2. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. 3. Na sa kanila na may napakita rin siya buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. 4. At palibhasay nakikipagpulong sa kanila ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. 5. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. 6. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian ng Israel sa panahong ito? 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaanan. 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-huliyang hangganan ng lupa. 9. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, ito po'y istorya na pinangako at pinangako ng Diyos sa kanyang mga apostoles. Mga minamahal, nasabi ng Panginoon, pag-uwi niyo sa Jerusalem before siya may kayab sa kalangitan, siya po'y nagsulti dito, sinabi niya sa mount, sa bundok, mga minamahal. Nasabi ng Panginoon, huwag kayo umalis, but you must wait the promise, the power endued from on high. Hintayin nyo. Hintayin nyo ang kapangyarihan, sabi niya, na binigay sa akin ng Ama. Kasi diyan nagbautismo sa tubig ng pagsisisi. Ngunit pagkatapos niyan, mabautismuhan kayo at matanggap niyo ang banal na Espiritu sa hindi magtatagal. Amen ba? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, at sa 8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea, and in Samaria and to the uttermost part of the earth. At sa pagsabi, pagkatapos salita, siya po ay bumalik na sa kalangitan.
Amen? Amen. Ngayon po, mismo ang Panginoon, sinabi niya na kailangan ang mga Kristiyano, mga apostoles niya, ay kailangan mapunuan lahat ng banal na Espiritu upang magkaroon sila ng sapat na kapangyarihan. When we speak of power, maraming ibig sabihin ng power. Power to heal the sick, power to cast out demons. Power against assassin, against killers, against destruction, against accident, against the power of darkness of this world. May kapangyarihan ka. Against sa mga virus, sa mga darating mga bakterya sa buhay ng tao, mayroon kang kapangyarihan. Kaya pinagpala tayo sa iglesia ng Diyos Bukosid. Dahil bakit po? Yung ating pastor, hindi lamang ordinaryong pastor, kundi yung ating minamahal at ginagalang na pastor ay totoong propeta ng Diyos. Tinuruan tayo, hinubog tayo ng totoong buhay Kristiyano. Kung paano tayo makatanggap ng kapangyarihan na ito'y pamumuhay natin upang tayo sa araw-araw tayong pamumuhay, ligtas tayo saan man tayo maparoon at anong dapat nating gagawin. Kaya mamaya dito lang yun sa Jesus Miracle Crusade, ang sinusunod sa banal na kasulatan. Mismo ang mga apostoles ng in Acts chapter 2, kung ipatuloy pa natin, nung sila po'y bumalik na and they return into the city of Jerusalem, umakyat sila sa upper room, sa taas. Sa Bisaya pa, lawak. Amen? Doon sila nanalangin, nag-fasting, nag-aayuno ng 10 araw. Dahil yung pangako ng Diyos, hintayin niyo ang kapangyarihan nagbumula sa Diyos sa langit. After the fasted 10 days, andiyan, grabe nagpupuri sila. And suddenly, there came a sound from heaven with the rushing mighty wind. May galing sa langit nagangahagabing ang boses. Mga minamahal, nagahagros nga hangin, pumunta sa kalagitnaan ng mga apostoles, 120 sila mga tungsama mga babae. Kasi pinangaralan ng Panginoon sa Mount Ulim. At sila nagsalita nung sinapunuan na ng lahat ng banal na Espiritu, nag-umpisa silang nangapuspos ng banal na Espiritu at nagsalita sila ng ibang wika. Alas 9 ng umaga pa lang, pahungit yung pangako nis dumating na sa buhay nila. Nga before they go went and preach the gospel, kailangan hintayin nyo muna. You must wait the power endued from on high. That is the Holy Spirit. Nga before kayo umalis, lumakad, bangal ebanghelyo, saan man kayong paroon, kailangan mayroon na kayong sapat na kapangyarihan laban sa limonyo, sa karamdaman, sa disgrasya, sa pahamakan, lahat ng bagay. Kaya dito natanggap ng mga apostoles ang buhay na tinawag na Spirit-filled Christian. Ang buhay nila, naging napupuno sila ng banal na Espiritu ang buhay nila. Kaya nang nag-speaking tongues sila, nagulat yung mga tao sa paligid. Ano mga tao nang natumba-tumba, nangapuspos ng banal na Espiritu, napunuan sila. Mga lasing ba to? Alas 9 pa lang umaga, ano sabi ni Pedro? Imagine si Apostol Pedro, napakaduwag at napakatalawan na apostoles. Dahil nung hinuli ng Panginoon ng mga sundalo, sinundan niya, nung sabi, di ba kasama ka? Ay, hindi ako kasama. Natakot si Pedro. Napakaduwag ni Pedro. Pero nang napunuan na si Pedro ng banal na Espiritu, sa gitna ng maraming tao, hallelujah, naglukso-lukso, nagsayawan sila, nag-speaking tongues sila, tumayo sa Apostol Pedro, kayo Yemen of Galilee, kayo mga tao sa Galilea, hindi kami mga lasing ng alak na sinasabi mo, ito nang pinangako ng Diyos sa amin, hallelujah, na ang banal na Espiritu ibubuho sa aming kalagitnaan. Kayo nga mga tao, nagpapako kay Kristo, magsisi kayo upang kayo maligtas pagdating ng araw. Sabi ng mga tao, Senyores, Sir, what shall we do? Anong dapat naming gawin? Bumuka ang bibig na Apostol Pedro at sinabi sa mga tao,
repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit, because the promise is unto you, unto your children, and whosoever are part of, and as many as the Lord shall call, you shall receive the promise, the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the power of every Christian. Kaya mga bisita, kailangan yung banal na espiritu. Tanggapin niyo ang Panginoon mamaya pagkatapos ng gawain. Dito mabautismo kayo. Pag nabautismoan kayo, napatawad yung kasalanan niyo, napasaylo kung sa Bisaya, at madawat ninyong balang espiritu, madawat niyo, matanggap ninyo. Yun po ang kapangyarihan gahom. Ng inyong mga balatian, karamdaman na sa mga katawan nyo, sa mga lawas nyo, alisin na ng ating Panginoon. Bigyan ka mo ng kagalingan, ng karamdaman, kayong sublatian, problema nyo, maging malinaw, wala payapa ka mo. Yung mga bisyo nyo, alisin ng Diyos. Dahil bakit ang banal espiritu, yan po ay kapangyarihan. Yun po na unahin, patawarin yung sala nyo, kasalanan nyo, baguhin ang buhay nyo because of the Holy Spirit. Kasi pangako, silyo nyo yan, tatak nyo. Kaya sabi ni Leah, pagkatapos sinanggap mong Panginoon, and you are sealed by the Spirit of promise. Silyado ka na ng Spirit of promise ng ating mahal na Panginoon. Yan pong nangyari. Kaya naging puno na. Kaya nang naral ibang mga apostoles, nangyari ebanghelyo, grabe mga himala. Mga demon possess, mga karamdaman, mga patay na, si Pedro, mga minamahal. Anino niya lang, mga panyo niya lang, gumagaling yung mga tao, dadaanan ng terrible ang kapangyarihan, hindi basta-basta ng kapangyarihan. Mga demonyo, mga albularyo natakot sa kanila. Nakita ang mga pagpatong ng kamay nila. Pati mga albularyo, sabi niya, babilhin ko ng pera yan. Bigyan mo ng kapangyarihan. Sabi ni Pedro, hindi ito'y nabibili ng pera. Ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Ito po'y galing sa Panginoon. Ibigay regalo sa iyong banal ng Espiritu. Itong magligtas sa iyo. Itong magbigay ng kapangyarihan sa iyo. Nakonverti yung albularyo, sorcerer nga si Bar Jesus. Dahil nakita yung kapangyarihan. Dito po, nakita natin sa loob ng iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Sa dunat, nalangin natin mga pastor, in time prophet, bilabis ng pastor Mamadir, na sa langit na, nakatingin palagi sa atin, the whole blessed Almeida family. Lahat tayo ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kita mo yung nangyari. In short, kaya pala sa araw na yon, kami nagpupuri kami sa aming natulugan. Damang-dama namin yung presensya ng Diyos. Parang napakalambot ng puso namin na dama ng presensya ng Diyos. Yung ating mga beloved worker presensya na pupuri sa chapel, grabe rin ang presensya ng ating Panginoon. Pagdating ng gawain sa umaga na yon, Sabado, grabe. Terribly ang moving ng Holy Spirit. Mga choir, sus, grabe, puspusan. Terribly. Sabi ko, grabe naman nga puspusan. Terribly nga. Yung mga, akala ko itong mga bad brother, mga bata, nagsalabas pag ganun-ganon lang. Parang hindi interesado. Pinunang kumanta ang choir, pumasok lahat. Basta nagsigawan sa gitna. Hallelujah! Grabe sigawan. Binuo sa Diyos ang kanyang balang na presensya. Grabing puspusan. Yung anak ni Professor Lagwa na naging professor na ngayon, si Edimar Lagwa, palamig-lamig sa likod. Pagkanta ng choir, pumasok yung isang brother, yung beloved husband ng anak ni Esther Nining. Grabe init, sumigaw. Hallelujah! Grabing puspusan, katabi sila. Sus, pagka-puspos, pati siya na puspos ng Holy Spirit. Nanginig tanan, grabing presensya. Nag-testify sa maramag. Sabi niya, grabe. Grabe ang Panginoon. Sabi niya, napakatigasan ng puso ko. Wala na akong naramdaman. Ngunit ang Diyos mapag. Minsan niya pinalambot ang puso ko. Grabing presensya ng Diyos na ramdaman ko. I'm so blessed and revived, sabi niya. Hindi basta-basta, sabi niya. Pinalambot ng Diyos yung puso ko, naramdam yan, kasiyahan, kagalakan, kapangyarihan. Sabi niya, bumalik, kuya, ang aking totoong paglingkod sa ating malapangin. Grabe! Kaya tayong Kristiyano, we need revival. Kailangan natin magsamba natin, madama-dalagin natin ang presensya ng ating Panginoon. But we are inside the church, nang purpose natin dito, magpuri, sumamba sa Panginoon. Maging sincero tayo sa pagpupuri, pagsamba. Bakit? Kailangan po natin yung kapangyarihan, nagmumula sa Diyos, yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Yung ating mahal kapatid,
Sila nag-testify lahat sila. Grabing revival, puspusan nila. Kaya may plano pala ang Panginoon. Pag-uwi nila, nagmadali. Sabi ko nga, mag-stay ba kayo dito? Ano, kaya uwi na lang daw kami, sabi ni Brother Jay. Alam mo ang Panginoon, terrible. Sinundan siya ng pulis dito hanggang Sunday. Diyan sa Jollibee, in-interview siya. Brad, sir, kayo ba ang driver ng sasakyan? Ako po, bakit? Hindi ko makapaniwala na ikaw ang driver. Baka mayroon ibang driver. Bakit, sir? Hindi ako makapaniwala. Sa nangyari sa sasakyan mo, dapat sa ospital ka nag-confine. So, sir, wala. Bakit kami magpa-confine? Wala naman kami naramdaman. Sabi ng pulis, grabe. Ngayon lang ako nakita ang ganitong klase mga tao. Mahigit pa ni kay Superman. Amin ba? Sabi ng mga tao, panglabasan nila, salamat, walang patay. Ang akala ng mga tao, patay lahat. Pero ang Diyos na makapangyarihan. Wasak ang sasakyan, patay ang makina, lahat makita nyo. Pero lahat sila, kunting mga galos lamang, walang pilay, walang nangyari sa buhay nila. Pating taga-hospital, pati mga doktor, hindi maka-explain. Pati mga reporter, hindi maka-explain. Mga tao, hindi maka-explain. Hindi sila maka-explain. Pati yung driver ng 10-wheeler, natulala, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, sana walang patay. Grabe. Pinatunayan Diyos minsan sa atin. Gaano ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya totoong sabing mga pastor, Badiraan, pag punong-puno ka palagi ng banal na Espiritu, palagi ka na puspos ng banal na sukait, ibabala ka sa kanyon, paglipad mo, pagbagsak mo, buo pa rin ang katawan mo, kahit saan ka pupunta, terrible ang kapangyarihan. Ating beloved pastor, mga 12 warriors, binubomba, binabanata ng granada, ubitin dito sa dako ng Talipaw. Walang tumatalsik yung mga bala, mga shrapnel, pero walang tumatama na mga shrapnel bala sa katawan nila. Bakit? Alikabok lamang, mga putik lamang ramdaman nila. Ang katawan na ginawa ng Diyos, bakal. Yung katawan ng mga kapatid natin, ginawang bakal. Matigas pa po yung saha ng saging sa katawan ng tao. Pero bakal ang tumama. Pero pinigilan ng Diyos. Pinatigas ng Diyos mahigit pa sa bakal. Punong-puno ka at pagbalot ka ng banal na Espiritu. Ang Diyos putiknado ka. Totoo nga pasabi ng Biblia. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be my witnesses. Naging witness sila. Nagpatotoo sila sa mga tao sa iyong kongregasyon. Kaya Sir Lucille, inimbitar ng taga Bible Study Som sa Holyoke, London, taga Milan, nag-testify kagabi. Dahil nakita ng buong daigdig kung gaano ang Diyos natin makapangyarihan sa Diyos mo kasi. Kaya mga minamahal, pag dito tayo sa sambahan, huwag tayo magbibiro. Dahil bakit nandito tayo? What is our main purpose why we are here inside the church or the sanctuary of God? Just to render. Magbigay ng taos-pusong pagpupuri, pagsamba, pakikinig sa lahat ng bagay, lahat ginagawa natin, yan po'y paggugol sa pagpupuri, pagsamba. Kaya sikapin natin tuwing sa ating pagsamba dito. Lahat tayo, ma-joyful man, ma-semi-joyful man, basuli man, kanta single, ados, children's choir, lahat hanggang matapos kailangan. Lahat tayo nag-concentrate, lumasamba tayo, nagpupuri tayo. Kailangan natin hanggang matapos ang gawain. Dapat 10 beses, 15 beses ka mapupuspos ng banal na Espiritu. Eh sabi ng dearly beloved pastor, Brian, sa puri natin 10 araw, dapat 10 beses ka rin at 15 beses ka pa mapupuspos ng banal na Espiritu. Sobra pa. Palagi ka mangiginig. Trembling by the power of the Spirit.
para mamatay yung laman mo, mamatay yung kahinaan mo, mamatay yung mga evil desires sa isip puso mo, mapalitan ng puro spiritual, puro maramdaman mo yung kabaitan ng Diyos. You smell Jesus' body, ang kabango sa ginumpiragi ka. Tuwang-tuwa ka, kaya ang isipan mo pure na pure, palagi pagpuno ka sa presensya. Kahit anong mangyari, barilin ka, anong mangyari sa buhay, anong maipit ka, hindi ka pabayaan ng Diyos. Bakit? Balot na balot ka ng presensya. Pangako ni Diyos, ang balang espiritu, kapangyarihan. Patigasin ng Diyos yung laman. Dahil puno-puno ka ng presensya ng ating malapang. Yung mga hatred, anger, silos, carnalities, mawala sa loob ng isip at puso mo. Because of the Holy Spirit. Banal na Espiritu yan. Kaya kailangan, every one of us, kailangan ma-fill tayo ng banal na Espiritu. Mapunuan tayo. Kaya ang balang Espiritu, mag-eliminate, mag-enlighten ng spiritual natin, intellectually natin, maging marunong tayo. Maintindihan natin mga bagay, hindi tayo madala ng kaaway. Our minds, mag-init ang ating pagmamahal sa Diyos. Warm our affection to God. Purge our conscience, maging malinis ang isipan at konsensya natin. At maghatag ng lakas to energize our will. Maghatag sa energizer, mag-energize sa ating mga pag-iisip, yung kalooban natin. Until we surrender to Him and keep surrendered, upang magkaroon ng bigay lakas tayo, mag-energize ng isipan natin, our will, nga tayo palagi magpupuri, mag-surrender, magsisisi sa ating Panginoon, at keep surrender sa ating buhay, sa ating Panginoon. Dahil bakit po? Ang balang Espiritu nagmaniobra na sa puso, nag-energize our will, so that we can, until we surrender ourselves to our loving God. Kaya ang Diyos magproteksyon sa atin, mga minamahal. Ganun po katotoo ang Diyos natin na pinaglilingkuran. Makapangyarihan siya. Kaya huwag natin gawing biro ito, mga minamahal. Ngayon, Holy Supper natin sa Sunday. Huwag nyo gawin biro yung pagpapasting. Huwag nyo gawin biro ang pag-aayuno. You need to fast. Concentrate. Sabi nga dito, the church needs every member to be filled, spirit-filled. Ang iglesia, kailangan ang bawat mga membro ay maging mapunuan palagi ng maging punong-puno sila ng banal nga espiritu. Walang pinipili ito, mga minamahal. Amen? Let every members of the church be spirit-filled. Una, the pastor, the elders, the deacons, the Sunday school teachers, the singers, the choir, the members, and the ordinary members. Kinang lahat sila mapunuan ng banal na espiritu. Walang pinipili. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ito po ang kailangan natin. Huwag tayo mag-relax sa paglingkod sa Diyos. Kita mo yung brother natin? Sabi niya, napakagahi na, napakatigas ng puso niya. Kung nang sumigaw siya ng sumigaw, nagpuri, bigla siyang nanginig. Nag-tremble, mga minamahal. Sabi niya, pinalambot ng Diyos yung puso. Napakasarap damahin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal. Kaya palagi ka na punuan sa presensya. The feeling of the Holy Spirit is the secret of abiding. Abide, manatili. Then obeying, ang pagsunod. And God honoring trust in the Word of God, upang ang Panginoon ay mag-honor ng salita ng Diyos na dinadala mo. Pagpuno ka sa banal na Espiritu. The Holy Spirit quickens. Ang quickens to make alive. Magbuhay sa atin ulit. Mag-revive sa atin. Amen? The Holy Spirit will quicken the intellect, ang ating pag-iisip. Mabalik tayo, maging watchful tayo. Our affection, yung pagmamahal sa Diyos. Our conscience, maging malinis ang konsensya natin. Our will, ang ating kalooban, hindi na kalooban na masunod, ang kalooban ng Diyos palagi masunod sa atin. And personality, at sa ating buhay, personal. Kailangan po natin yan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. The infilling of the Holy Spirit is indispensable. Ang ibig sabihin ng indispensable, absolutely necessary.
na kinahanglan gayon ng bawat Kristiyano. Amen ba? Amen? Daghan po yun. Refilling, isudlan ka na refill. Infilling, na-infill ka na revive ka ulit. Nadama mo ulit ang presensya din. Feeling, napunuan ka ng banal na Espiritu. Everybody say, praise the Lord. The infilling of the Holy Spirit is indispensable qualification for all holy living. Tamo, qualification ng lahat na buhay na tao is the qualification of all holy living. The infilling of the Holy Spirit is the indispensable. Ibig sabihin, absolutely necessary, kailangan talaga. Qualification for all the holy living. Sa lahat na banal na mga buhay na Kristiyano na tao, ay absolutely we need this necessarily sa buhay natin. Ang pagpupuno at pagpapuno palagi at pagpa-revive palagi ng banal na Espiritu. That is the qualification for all holy living creature. Especially us, tayo nga mga tao, na linikha ng Diyos mas higit sa lahat na linikha niya sa lupa. Gay tayo, mas mataas tayo ng linikha tayo ng Diyos, where all the image of God, likeness and the image of God, tayo po ang kaparehas mukha ng ating Panginoon. Sa lahat na linikha ng Diyos, tayo pong pinakamahal ng ating Panginoon. Tayo lang pinangakuan upang iligtas ng buhay lang magmana ng langit. Kaya pahalagahan natin yung ating kaligtasan, mga minamahal. Huwag tayo magpabaya ng ating kaligtasan. Palagi natin nasain sa tuya-tuwi na sa ating pagpupuri, sa ating bahay dito, simbahan, pagsamba natin. Palagi tayo manginginig, mapuspos tayo, mapunuan palagi tayo ng banal na Espiritu. Yan pong ating kapangyarihan. Singgit, hallelujah. Awitan natin ang ating hallelujah! Jesus. Purihin ka, Lord. We need thy Holy Spirit right now. Pagmamahal na Diyos, sino ang kahigit? Mayroon ka bang napapatid? The Holy Spirit quicken us. Ang banal na Espiritu magbuhay sa atin ulit. Mag-revive sa atin. Singgit mo. Ipatugbaw. Ikaw na matagal ng panahon para hindi mo na naramdaman ang banal na Espiritu. Sa oras ito, magpakapuno ka. Kailangan mapuspos ka. Mag-speaking tongues ka. Manginginig ka sa presensya. Ang dugo itinis. Higain mo yung puso. Bugaan kasing-kasing. Tawhagan kita. Tawagin mo siya. Magpakaawa ka. Hingi ka ng tulong at habag at awa. Surrender and keep surrender. Sa
Spirit who touching our heart tonight. Thank you, Lord, for thy Holy Spirit who give us strength and power and protection. Buhay ka ng Diyos, totoo mga pangako mo sa amin. Salamat, salamat. Musinggit man kami, kulang pa. Ikatumba sa pagligtas mo sa amin. Kaligtasan ng aming buhay. Na dinala mo kami sa totoong kongregasyon. Totoong pastor na linikha mo para sa amin. Maraming salamat for this great salvation you have given us, for this great church, this great ministry, for the great people of God, the great pastor, your in-time prophet, Lord. Maraming salamat. Purihin ka, mga minamahal. Habang binubulay-bulay nyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Habang dyan kayo nakaluhod, bulay-bulayin nyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Sing the goodness of God in your life. Remember His goodness in your life. Count your blessing, name them one by one, since you meet the Lord until now. So that you can sing the goodness of God in your life. Abang pinapatanggap ko ang ating mahal nga mga bisita, kayo na mga matagal ng Kristiyano, kausapin niyo ang Diyos. Talk to our dearest Jesus, heartily and sincerely and thoughtfully. Hallelujah. Bukas ang iyong puso sa Diyos. Mga bisita, mahal na bisita, ngayon bisita pa namin kayo. Pag nagbabautismo kayo, magbadayon kamo pangalagad sa hindi na namo kamo bisita. Kauban na namo kamo nga makaigsunan. Unsa man ang imo nabati nga sakit balatian problema siyong kinabikalisod, tangtangon ka na sa Ginoo, pulihan og panalangin. Ibayo yung kamot. Ipiyong iyong mata, kinasingkasing yung dawaton ang Ginoo nga inyong personal nga mangluluwas og Dios sa inyong kinabuhi. Sabat kamo sa akong pangamuyo, isulti nyo kinasingkasing. Amahan ko sa langit, sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa dakong higayon nga gihatag mo namo kining orasa nga amo nanungog ang mga pulong mo ug idala mo kami si tinuod nga panglambahan. Nanungog namo ang mga milagro sa mga testimonyo nga buhi nga Diyos. Ginoong Hesus, gidawat ka namo nga among mangluluwas Diyos o gari sa among kinabuhi. Ginoo, pasayluwa kami sa among namahimo nga sala sukad bata patod kining oras. Panginoon, amo isaan nga amo kang alagaran. Simbahon ka namo, serbisyuhan ka namo, Ginoo. Kay ikaw lang pala ang among tagapagligtas, mangluluwas wala lain. Sa ngalan ni Jesus, nga akong gidawat. Amen. Opo, Panginoon, salamat sa makatauhan. Thank you so much, Lord, for the soul that you bring thee into thy feet, Lord, who hear thy word and to accept you as their Savior and Lord of their life. I pray, O God, to the prosperity Reverend Honorable Pastor and time prophet. I pray, O God, to please forgive their sins and write their name in the book of life. Save you, Lord, and all the loved ones and their neighbors and their family. Use them as a testimony to every people in their community, Lord. In the name of Jesus, amen at amen. Pasalod, hallelujah. May upat ka rin ligamentong kaluwasan, pagtuo, paginulsol, bautismo sa tubig, sa ngalan ni Jesus, pabautismo ka mo sunod, at pangusunod, madawat ninyong balang espiritu. Yan pong gahom, ang balang espiritu, magpuyo sa iyong kasing-kasing. O niya, magpaampo ka mo niya, hindi lamang kaiyuhan sa blatian, kundi kaluwasan sa iyong kalag. Ang iyong sakit, pag nagbabautismo ka mo, pampo, maayo na. Kaya ang sakit, bunga sa sala. Pag nabautismoan ka mo, mapasay yung sala, automatic ang iyong sakit sa iyong lawas, ayuhon sa Ginoo. Kaya napasaylo namin yung sala, no? Padayon kita mga lagad, padayon mga lagad, ang kita palanginan sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nag-rebuke na ba kita sa ato mga sakit? Ha? Wala pa. Sige, mga muyo kita tanan. Bayaw kamot,
ipandong ang iyong kamot ng isa sa iyong ulo. Siya nakabayaw atong badlungon. Pawaon tang sakit balatian sa atong mga lawas. So napagampo sa mga paso. Opo, mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, nandito kami susumamo sa ilong. Ibaba ang iyong kapangyarihan sa among kalagitnaan. Tulungan mo kami, iyong kapangyarihan banal ng Espiritu. Higapa ang mga katawan mo sa oras na ito. Labaw mga bisita paguhan. Hudalangin mga pastor, ay ba napapdakis. Badlungan nyo, ay ba napapdemos in part of the sickness and this cast out from right now. In the might of Jesus, be healed right now. Problem is to bless the championess and heal the sickness right now, my God. In Jesus' name, we will be undoubted. Bless him right now. Heal the sickness right now, Lord. In Jesus' name. Amen, amen sa Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Manindog ta, tanan, mag-igsuon ko. Ibayaw kamot, luksok kita, tulog ka bisis. Singgit kusog, gikas kising-kasing. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Amen. Ayaw mag-absent, mga minamahal. Biyernes, Domingo atin na Holy Supper, so we need to fast. Mga ginagamit sa pupito, tanan ng mga staff ng Diyos mo kasi diri sa CDO, from choir, going to mga ICU, preachers, lahat, manggagawa, lahat po tayo. Kaya ngayon, kailangan, kung gusto nyo magpuasa, you need to fast para ma-revive kang madasig, mag-join ka mo din sa Pastoral House, aron ka mo palanginan sa ating pinakamamahal na Panginoon Sos. So manindog tatanan, mga minamahal, sa atong closing prayer. So, beloved Brother Mario Rayon, pag-pray niyo po ang ating closing prayer sa ating pagpauli. Ito palanginan sa ating Panginoon. Manana, magpa-Elias, mapampo mo din, iagi sa boxes po yung mga pledges natin sa lupa at sa TV program natin at ating lingkuran ng Tabangan Takamada. Hinahinay lang pagawas. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal na itaas ating mga kamay. Hallelujah. God bless you, beloved. Hallelujah, 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 hallelujah. Upang mapagpalag naman Diyos na magkapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, mahal na Panginoon, na natatapos po, mahal na Panginoon, banal na gawain, daman-daman namin ng iyong banal na presensya po, mahal na Panginoon. Ito mga bagay na aming pagpapalan tatanggap namin, mahal na Panginoon, sa pagsugod, hanggang sa pagtapos po, mahal na Panginoon, ikaw po, mahal na Panginoon, kasama po namin, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming pinagpala, mahal na Panginoon, yes. Sa mga beloved brethren, mahal na Panginoon, pagpalahin po, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, sagana sa amin, wala kami magagawa, ginukula ikaw po, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, paano mo kami dinala dito, mahal na Panginoon, sa sambahan, magdalun sa pagpaulit sa pamamahay, mahal na Panginoon, nalitas payapa, uling problema sa gabal po, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, sa pangalan mo, in Jesus' name, praise, hallelujah. Amen. God bless you po, to beloved preacher Mario Rayon. Maglaman uhay kita, minamahal. We love you, the Lord, Lord Jesus loves you more. Yes, I love you.